Alam mo ba na bago pa man sumikat ang MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, ay may isang social network na tinaguri ang pioneer ng modern social networking? Ito ang Friendster na nagbigay daan sa buong konsepto ng online connection at social networking na ginagamit natin ngayon. Sa episode na ito kung saan malalaman natin ang kwento sa likod ng mga bagay na dapat alam mo, aalamin natin kung paano nagsimula ang Friendster. Sino ang nagtatag at founder nito? Bakit ito naging sobrang sikat? At pati na rin ang mga dahilan kung bakit nawala ang dominance nito sa mundo. Ganun na rin ang mga aral na pwede nating makuha sa kwento ng unang global social network na Friendster. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ng bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang Friendster ay itinatag year 2002 ng isang Canadian computer programmer na nagngangalang Jonathan Abrams. Sa panahong iyon, wala pang Facebook, wala pang Twitter, wala pang Instagram. Isa ang Friendster sa kauna-unahang social networking sites na umabot sa mahigit 1 milyong member, kasunod ng mga mas naunang eksperimento tulad ng 6degrees.com at Makeout Club. Pero ang Friendster ang unang talagang pumatok sa masa. Alam nyo ba mga kaalam na ang pangalang Friendster ay kombinasyon ng dalawang salita, friend at Napster. Sa panahong iyon, ang Napster ay isang napaka-controversial pero sobrang sikat na peer-to-peer file sharing service. Kahit na napasara ito dahil sa mga kaso at demanda, naging household name na ang salitang Napster. Ginamit ni Abrams ang tunog ng pangalang yon, isang pangalan na agad pumupukaw ng pansin sa mga user. Ang Friendster ay itinayo sa Mountain View, California, sa mismong puso ng Silicon Valley. Ginamit nito ang tinatawag na Circle of Friends model, kung saan makikita mo hindi lang ang kaibigan mo, kundi pati ang kaibigan ng kaibigan mo. Ito ang unang mainstream example ng tinatawag na small world phenomenon. Ang ideya na halos lahat ng tao sa mundo ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan lamang ng isang website. Sa madaling salita, friend of a friend of a friend. Ngayon, normal na ito sa social media, pero noong early 2000, isa itong bago at